Mga kababayan, natanong ang ating Vice President kanina kung ano ang kanyang magiging komento sa plano na i-oust si Tambalolo. Tama ba yung lolo na yun? Ano bang ibig sabihin ng lolo? Kasi yung lolo sa amin, mga kababayan, kanang tiguwang na siya malaki, no? Kung bayi na tigulang, di lola, yan siya ang tawag sa amon. Ambot kung ano ang bot silingon sang lolo sa iban nga lugar sa Kabisayaan bala. Kay kapigado sa amon base amo ina ang kanilang form of entertainment. Kay ang lolo sa amon tigulang bala nga laki. Ano na naman ang pinagsasabi ni Maui, di ba? So natanong ang ating Vice President kung ano ang kanyang komento sa balak palang pagsipa kay Tamba. Ang sagot ng ating Vice President, huli na ang lahat. Bakit? And meron palang ganyan, may ganap na ganyan. Really? Pagkatapos niyang waldasin ang pera ng Pilipinas? Merong, merong movement to oust Tamba? Laglagan na ba ang kabilang parlor? Hindi na ba sila nagkakasundo sa nakawan? Iba ang ninanakaw ni Tamba, iba rin ang ninanakaw ni Botoda, ng babaeng ahas? Hindi kaya nakikinabang ang babaeng ahas sa mga kinakamkam sa lower house? Kasi po, the power of the purse ay nasa lower house. Ang kapangyarihan na humawak ng ating salapi, ng salapi ng buong bansa ay kaya natanong ko dyan dati yung kakilala kong abogado eh. Sabi ko, di ba no, attorney, ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas ay presidente. Presidente pa rin. Pero syempre sa studies namin, sabi ko sa kaibigan ko abogado, pantay ang powers ng presidente, ng chief justice ng kapantayan eh kasing kapangyarihan ng pangulo ang chief justice ng Korte Suprema. Pantayan sila. So kung sino ba si Gesmundo? Also, kapantay rin ng kapangyarihan ng presidente, ang presidente rin ng Kongreso. So both of the Senate and House of Representatives. So ang Speaker at saka ang Senate President na si Kilay ay kapantay ng kapangyarihan ni Ngewi. Pero ang sabi sa akin ng kaibigan kong abogado, no. Ang pinaka-powerful actually ay, well, ang pinakasikat presidente, pero ang pinaka-powerful ay ang Speaker of the House. Kasi nga sila ang humahawak ng kaban ng bayan. So pagdating sa kamkaman, kumakamkam ng bonggang-bongga at nagwawaldas ng bonggang-bongga si Tambaluklo. Pero paano naman nakakapakinabang ang asawang ahas, 'di ba? Yung babaeng ahas kasi mukhang nagko-compete sila sa nakawan. Kaya nga si babaeng ahas sa kung saan-saang ahensya ng gobyerno pumipiga ng, 'di ba, ng makakamkam. Pati nga loto ay mukhang pinapakinabangan ng babaeng ahas through Melyonario. Yung kanyang binati na sama-sama tayong maging Melyonario. Thank you for everything that you're doing for me, Melyonario, and for my husband. Sabi ng pagbati ng babaeng ahas sa birthday ng Melyonario. Tapos may mga nakakarating pa sa atin na yung mga pa-under the table, yung mga kotong, yung mga kupit, yung mga nakaw sa iba't ibang ahensya, katulad na lang halimbawa sa anong ahensya itong sa pagdating sa prangkisa ng mga sasakyan. Ano nga 'yan? LTO, right? LTO ba 'yan? So yung mga kinukurakot diyan dinidiretso daw sa palasyo ng mga ahas. According sa isang whistleblower na nagbulgar na yung mga prangkisa ng mga taxi at ng mga buses na 'yan ay may mga pa-under the table. So may lagay-lagay thingy at may kota buwan-buwan. At kapag nakakota, ididiretso sa palasyo ng mga ahas yung nakakamkam ng mga lahat ng mga nananakaw sa mga ahensyang yan. So, eto ang komento. So talagang paligsahan ng nakawan, ano? Kanya-kanyang nakaw ngayon dyan sa Pilipinas. At kayo bilang ordinaryong mamamayan ay wala said
naghihirap, pigang-piga, luging-lugi. Hindi tumataas ang sweldo, tumataas ang bilihin, kaya parang mga vampira at 'di ba? Yeah, at mga zombie itong mga nagnanakaw ng lahat ng pwede nilang manakaw, hindi lang sa pera ng gobyerno, pero sa kung saan-saan pa 'no, na pwede nilang makatasan pati nga yung Okada, 'di ba, ginagatasan nila di umano according to SAS. Yung Okada luggage, heavy luggage issue, associated din si Tamba. So pag-usapan na natin ito, no? Ito po yung naging komento ng ating Vice President sa di umano'y balak palang pagtanggal kay Tamba. Huli na ba talaga ang lahat? Pero grabe ang paglaglag ni VP Sara kay Tamba, grabe rin po ang kanyang pagdurog. Okay? So, merong article na pinablish ang Daily Tribune at i-oust nga raw po si Romualdez. Ang sabi ni VP Sara ay, huli na ang lahat dahil ubos na ang pera. Ba't nyo ba tatanggalin yan? Winaldas na niya. Tanggalin nyo man yan, huli na. Okay? Inubos na niya ang pera natin. So ano yan mga kababayan? Plunder yan, di ba? Corruption yan. So itong sinasabi ni VP Sara is patunay na kinurakot ang pera ng Pilipinas. O kaya pa pala nabenta na rin yung mga tonetoneladang ginto natin kasi nga paligsahan, di ba? Para silang nagkakarerahan sa paramihan ng nakaw. Hindi pa rin kayo magtitipon-tipon? Hindi nyo pa rin sisipain ang mga magnanakaw na yan dyan sa Pilipinas? Good luck sa inyo. Pati nga yata yung pera na galing sa kalakaran ng droga ay nakikinabang ang mga yan eh. Ano nang balita doon sa bilyon na nahuli sa alitagtag? Anong ginawa doon sa bilyones na mga droga? Nilagyan man lang ba ng lason? Sinunog ba yung mga yon? Paano di-dispatch yung mga yon? Yung nakaimbak lang? Malay nyo, hindi nakaimbak. Malay nyo, recycle. Malay nyo, nirepack at binenta ulit. Lalo ganyan ang takbo ng mga pag-iisip ng mga men in uniform dyan. 'Di ba? Ng kung ano-ano pang mga grupo dyan ng mga kapulisan, kasundaluhan, militar, army, lahat. PIDEA. Yung nangyari kagabi sa Davao ha, yung sinasabi nilang fake news. Fake news daw si Kong Polong ha, hindi daw totoo na susuguri ng CIDG at PNP yung at saka ng SAF yung bahay ni PRRD. Fake news daw. Baka nga hindi tinuloy kasi nga natakot sila sa dami ng mga pumuntang Davaoenyo roon, okay? At mga vloggers na nagmamanman. Nagpalipad na nga ng drone eh. Tinitingnan kung maraming tao. Ibig sabihin mga kababayan, no matter what, tayong taong bayan pa rin at huwag kayong matakot. Tayong lahat na taong bayan ang mas makapangyarihan sa mga politikong yan at sa kanilang mga alagad. Kahit sila'y tagtad ng pera, kahit sila'y may mga armas, pag nagsama-sama tayo, hindi nila tayo kaya. Kaya huwag kayong matakot. Okay? Matatapang lang ang mga yan kasi nagtitiis kayo at nagbubulag-bulagan kayo at pumapayag kayong lasunin ng mga hudas rin sa hanay natin na mga double agents, ng mga Trojans na sasabihin sa inyong huminahon lang kayo, ayaw ng mga Duterte ng magugulo tayo at mga galit tayo. Ang totoong laban ay sa 2028, umuwi muna tayo, tigilan na muna itong mga rally-rally, huwag tayong pumunta ng EDSA. Yan, huwag kayo magpapabudol sa mga ahas na yan. Kasi may mga kamag-anak at may mga politiko, okay, na tanim sa ating hanay. May mga itinanim silang mga hudas. Dahil ang mga hudas na yan ay kayang silawin sa pera. Okay? So anong sabi ni VP Sara? Can't oust what's already emptied the vault, she said, while her own impeachment is pending curtain call. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Ang laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So, huli na raw ang lahat. Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Wala man lang bang magsasampa ng kaso kay Tambaluslos?
Ayan o, galing na mismo sa bibig ni VP Sara. Kinurakot ang pera ninyo. First quarter pa lang ng taon. 3 buwan pa lang ang nakakaraan. Nilimas na ang pera ninyo. Okay, second quarter pa lang ngayon. April, May, June ang second quarter. Panahon ng bagyuhan ng last quarter, October, November, December. Mukhang pati contingency funds at emergency funds nyo, said na rin. Wala kayong dudukutin, tamaan kayo ng malalang lindol dyan, ha? Alam nyo naman, nasa earthquake belt ang Pilipinas, nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas. Tamaan kayo ng malalang kalamidad dyan, wala. Maraming magkakandamatay, wala kayong panghuhugutan. Tamaan kayo ng Yolandang bagyo, good luck sa inyo. Kasi nga wala nang huhugutin ang mga politiko, ang mga lingkod bayan ninyo, ang mga nasa pamahalaan. Kasi nga, winaldas na ang pera. Ano na ang update sa GAA na may mga blankong items? Sabi ko sa inyo, ang bagal ng hustisya sa Pilipinas. Bulok ang bureaucracy dyan. Hindi nyo na rin maasahan ang men in uniform. Ayan si VP Sara na binubulgar niya. Dahil kung nagsisinungaling ang ating pangalawang Pangulo, sasampahan nila ito ng kaso. Sinungaling ka, anong winaldas namin ang pera? Wala kaming winawaldas na pera, wala kaming kinakurakot ni pisong duling or whatever. O, pakinggan nyo ang Vice President, mga kababayan. Biglan, laki na pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So, palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin mapapalik yung pera na wala dahil sa Brian, nagsasabing papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez. May informasyon ka na po ba rito? And your reaction po? Wala akong information. Wala akong information na magpapalit kay House Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Okay. Nanakaw na ang pera, nawaldas na, ubos na, hindi na maibabalik. So ano pa ang silbi na sipain si Tamba? Well, maybe at least nakaganti ang mga Pilipino. One thing na makakaganti ang mga Pilipino kay Tamba, lalong-lalo na sa kanyang nasasakupan, huwag iboto, i-zero. Aabangan ko kung paano ni VP Sara dudurugin pa si Tamba. Okay? Kailangan ma-zero yan. Wala nga raw kalaban, baka pinasuspende na si Ma'am Nene. May Nene na kalaban si Tamba, right? Sa Leyte, sa Ormoc ba? Saan man yan? Hindi sa Ormoc, saan man? Kung saan man ang baluarte ni Tamba. Baka pinasuspend na niya, baka wala na siyang kalaban. Kung wala siyang kalaban, mga kababayan, at hindi kayo makakaboto sa kalaban ni Tamba sa pagiging kongresista ng distritong nasasakupan niya ngayon, huwag niyong iboto. Okay? Huwag niyong i-shade ang balota or what. Ay talaga namang hindi boboto ang DDS kay Tamba. Also, huwag niyong iboto ang Tingog Party List. Si VP Sara rin na may sabi niyan. Kasi sa Tingog, may 2 ng seat for him. Or 3, di ba? Yung sa asawa niyang si Yeda, si Jude Asidre. O, baka mamaya kung ano man, di ba? Kung hindi man siya manalo as kongresista, may kalaban ba siya? Hindi ako updated. Nag-back out ba yung kalaban? Hinaras ba? Or pinasuspend niya? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.